Tila yata maraming pagbabago ang mangyayari o ipapatupad ngayong paparating na September. Tulad na lang ng bagong departure guidelines na inilabas ng Bureau of Immigration. Pati ang mainit na usapin tungkol sa OFW Pass. Pero take note guys hindi pa nabanggit ng Bureau of Immigration sa kanilang bagong departure guidelines ang OFW Pass. Kaya sa mga OFW na patuloy na namumroblema dito, ay huwag na kayong mag-alala guys dahil OEC or OEC exemption pa rin ang gagamitin pabalik sa ibang bansa. At kahit umabot pa ito ng September, October, November at December hanggat hindi pa maayos ang OFW Pass at sa tingin ko ay matatagalan pa bago ito maayos, ay OEC or OEC exemption pa rin ang gagamitin natin pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. May nakuha na akong malinaw na kopya ng bagong departure guidelines ng Bureau of Immigration na ilalagay ko sa description ng video na ito para mabasa nyo din at para malaman nyo ang buong impormasyon. Ngayon naman ay maiba tayo dahil isa din ito sa magbabago sa paparating na buwan ng September na for sure ay aaray ang mga OFW. Panoorin nyo ito. Sa iba pang balita, mga kababayan, inanunsyo po ng Civil Aeronautics Board na tataas ang presyo ng air ticket ngayong darating po na buwan ng Setyembre. Ito po ay matapos tumaas raw ang singil ng fuel surcharges para sa domestic at international flights. Dahil po dito, pinaghahanda ang mga pasahero sa nakaambang taas presyo ng mga plane tickets sa susunod po yan na buwan. Dahil sa mataas na presyo ng jet fuel na kasalukuyang nasa 36 pesos hanggang 39 pesos kada litro, tataas raw po ang fuel surcharge para po sa domestic at international flights. Maaaring asahan ng mga pasahero na magbabayad ng dagdag na singil mula po 185 hanggang 665 pesos para po yan sa one-way domestic flights at 610 pesos naman hanggang 4,538 pesos para sa one-way international flights. Sasakupin ng 610 pesos na dagdag singil ang mga international flight patungo po sa mga destinasyon gaya ng mula Pilipinas papuntang Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Cambodia, Brunei at para naman sa mga flight na mahigit 14,000 kilometers ang layo mula po sa ating bansa, dagdag singil po ay magiging aabot sa 4,538 pesos. Para sa mga domestic flight, ang 185 pesos surcharge ay ilalapat sa mga distansyang wala pang 2 kilometro tulad po yan ng Cebu hanggang Tagbilaran. Sa kabilang banda mga kababayan, ng 665 pesos na surcharge ay ilalapat para sa mga distansyang sumasaklaw sa higit sa 1,000 kilometro. Ang mga kinatawan ng airline ay nagpahayag na sila ay susunod sa payo ng Civil Aeronautics Board. Samantala, tiniyak po ni Cebu Pacific President Sandor Lao sa mga pasahero na ang airline nila ay nananatiling nakatuon sa pagbibigay ng accessible at abot-kayang air travel sa pamamagitan ng seat sales. Inikayat niya ang mga malalakbay na mag-book ng kanilang mga flight ng mas maaga upang masamantala daw ang mababang pamasahe. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Philippine Airlines spokesperson Shelo Villaluna sa mga customer nito para sa kanila pong walang humpay na suporta at sinabi ng airline ay susunod sa gabay ng CAB. Inikayat din ni AirAsia Communications and Public Affairs Head Steve Dairisan ang mga malalakbay na sulitin ang nagpapatuloy na promotion. Mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon, pinananatili po ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge sa level 4 na may mga rate na mula 117 pesos hanggang 342 pesos para sa mga domestic travel, habang 385 hanggang 2,876 pesos naman para sa mga international flights. So, ang sabi dito ay dagdag na 185 hanggang 665 para sa mga plane ticket ng mga domestic flight. At 600 naman hanggang 4,000 pesos naman para sa mga international flight. Malaki-laki din ito guys, hindi rin ito biro. Pero gaya nga ng nakasanayan, para makamura kayo, ay mag-book kayo in advance. So ayun guys, kapag may mga bagong update ay gagawan ulit natin ng video.
Kaya sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!